Nakahuli nga pala ako ng isda nga bugaong at saka ibanak sa pangahampas din sa may dagat. O di ba? Akalain mo yun, hinampas at hindi sinibat. So yun na nga for today's video ay ayun, nag-aasikot na naman ako din sa may dagat. Kasi naman ay naaaliw talaga ako pag ako'y nasa dagat. Gawa ng kung ano baga nakikita ako din. Kaysa naman ay lagi lang nasa bahay at nag-cellphone. Ay di din naman ako sa dagat ka cellphone. Nakakapag-cellphone na ako at nakakaulam pa. O diba saan ka pa? Dini ka na sa Makalilon. Iya. Hindi yun na nga at sa totoo lang ay talaga namang wala kaming ulam ngayon. Kundi ay tuyo at langis. Ay huwag tayong mapayag ng gayon lalo't nasa probinsya lang. Nandi nila ang sa mga tabi-tabi ang pang-ulam. Pero masarap din naman yun, yung adobong kanin. Kaso nga lang ay syempre, libre lang naman ang ulam ay nasa sayo na lang. Kung ikay tamad talaga manguha. Bali nakakatuwa nga kasi may nakita ako dito nagputos. Ang nagputos po ay yung bang naglagay sila ng lambat din sa may hibasanan. Yung bang ilalagay nila yun kapag high tide. Tapos pag nag low tide, eh di makukulong nga naman yung mga isda din sa may batuhan. Maharang ng lambat. Hindi ko nga lang maipakita sa inyo kasi nga yan ang sungit ng may-ari. Gawa ng pagdaan ko kasi doon sa pinagkabitan nila ng lambat ay may nagluksuhan kasing mga isda. Ay di parang piling nila ay kukunin ko. Kaya naman ako sinisigawan. Ay iya. Akala mo naman pati ay kanila yung isda ay. Pag may-ari, nasa dagat pa kaya yung wala naman sa lambat nila mismo eh. At saka pinandaw na naman nila yung lambat o inimis na baga. Kung baga ay tapos na. Tapos na sila, pauwi na nga sila. Ba't naninigaw pa? Ari ang dahilan kung bakit ayoko talaga maglalapit kapag may ibang tao sa hibasanan. Lalo pat mga dayo laang naman sila. Akala mo kung sino mga siga din sa dagat ay. Kaya nga lumayo na agad ako at gawa ng baka hindi ko matansya ay. Hay iya, high blood. Bali may nakita nga pala ako ditong alimasag or kasag. Pero hindi ko na nga siya hinuli kasi nga ay maliit pa. Baka sabihin na naman ng iba ay overcrabbing. Tapos may nakita nga rin ako ditong isda na ayan, parang naghahingalo na siya o nakalubog yung katawan niya sa buhangin. Teka nga lang, uy, may buhay pa pala, akala ko patay na. Tapos ayun nga, nakakita naman ako dito ng orbi. Akala ko kanina ay dahon lang, pero isda po yan. O ayan, tumatakbo tuloy. Dumalangoy, baka sabihin na naman iba, tumatakbo ang isda diyan. Orbi nga po pala ang tawag na yun sa amin. Binibili ito ng buhay kasi nga ay nilalagay ito sa mga aquarium. Pero dito sa lugar namin ay wala man namimili. Pero dati sa tinirahan namin maraming namimili nito. Iba't iba nga pala ang kulay nila. Meron ding orange, tapos brown, tapos yellow. Mahirap nga lang talaga itong hulihin. Gawa ng mailap pag hindi mo gagamitan ng sirok. At may nakita nga rin ako dito nga palata. Palata ang tawag din sa amin ng ganaring isda. Napasadsad siya din sa may buhangin. Ang sarap igangan ng ganitong isda. Gawa ng malasa baga ito. Hindi tulad ng ibang klase ng isda. Pero yun nga medyo maliit pa. Pero talagang hindi naman talaga siya nagalalaki. Pero yun na nga hindi ko man nakukunin kasi nga ay medyo maliit pa kasi siya. Napasala siguro ang pag-dive niya kaya napasadsad siya din sa buhanginan. At dahil nga umalis na yung mga susungit na nagalambat at napiling may-ari ng dagat, naman ay bumalik ako dito sa pinagkabitan nila na lambat. At yun nga, ayun, may nakita ako ditong bugaong. Hinampas ko nga lang pala na rin kawit ko. At ayun naman, natusok ko ng kawit. Ang kawit ko nga po pala ay kasi ay matilos. Kaya naman ayan, natutusok siya pag hinampas ko. O diba kanina, nagagalit sila kapag ako ay nandito. Yun naman pala, hindi rin naman nila huhulihin yung mga ganiring isda. Kasi nga po, din talaga sa amin, yung mga ganaring isda ay halos hindi naman nabibili, pang ulam lang ang baga. Ang mga kinukuha lang nun ay yung mga samaral, yung mga ay apahap, yung mga ibang ganong isda baga, yung mga pambenta. Yung mga ganari kasi pang ulam lang talaga din sa amin. Nga pala sinasabi ng iba na alam ko daw kasi daw ito gumakain daw ng dumi. Aba hindi po, at yun ay depende naman sa lugar. Kung madumi ang lugar na pagkukuhaan mo, hindi talagang madumi yung isda na yun. Eh, paano naman po magkakadumi din eh? Wala naman dining bahay. O, sinong dudumi dito? Wala nga naman ay ako. May sarili naman akong CR sa bahay. Iya, ba't parang high blood? Hindi, yun lang nga po. Kasi, gusto ko lang klaruhin naman sa inyo. So, yun na nga. At nag-live nga pala ako kanina pa. Actually, kinuha ko lang aring video na ari sa live ko. Kaso, yun nga, kapag talaga medyo malapit na ako din sa may bakawanan, talaga naman nawawala ng signal. Kaya naman ay ayun, di nag-video na nga lang ako at hindi na ako nag-live. Sabi ko nga ay hala, mag-vlog na nga lang. Sa totoo lang, ako ay natutuwang mag-live kasi nga hindi mo lang kailangang edit ang video. Pwede mo nang i-share yung mga nakikita mo din sa hibasanan kasi nga araw-araw naman ako nanghihibasan. At saka tambak na yung aking mga i-edit. Kaya naman ay ayun, nagla-live na lang ako. Tas nakakatuwa din kasi may mga nagsisend sa akin ng gifts. Salamat nga po pala sa mga nagsisend sa akin ng gifts kasi makakatulong yun sa akin. Pinang-load ko kasi para may pang-upload ako sa mga vlog ko. Para nga naman na hindi ko nakukutkutin sa sarili kong bulsa. Ay lalo't wala namang akutkutin ay. Iya. Yun na nga at medyo tumataib na kaya naman ako'y umuwi na kasi nga wala kaming ulam sa bahay. And then ayun, pagdating ko sa bahay, nilinisan ko na nga pala ring isda din sa may ilog. Ayun, medyo umaalon pa nga kasi nga may dumaang bangka. Bali, 6 na piraso nga lang pala ang nahuli ko dyan kasi nga ay wala naman akong dalang panibat kundi ay pangkawit lang. Buti nga ako'y nakahuli pa kasi medyo matalim yung pangawit ko.
Yung pangawit ko nga palang yun ay ginagamit ko para pambuklat baga ng bato. Para nga naman na hindi ko nakakamayin. Or hahawakan ko pa yung bato sa pagbuklat. Bali, 4 na bugaong nga pala ang nahuli ko tapos 2 banak. Yung isang banak nga pala dyan ay kamay ko lang ang pinanghuli ko dyan kasi nga medyo mababaw lang yung tubig kaya nga ay nahuli ko nga agad. Hindi ko nga lang talaga na i-video na kasi nga ayun nga naka-live kasi ako nun. Ay anong hirap naman kunin din sa may live. Anong haba, ang hirap i-save. Saka medyo pangit na yung quality ng video kapag kukunin mo yung video mismo doon sa live mo kasi nga 'di ba ang linaw naman nun ay nakadepende sa signal niya. Nagbuhay na nga pala ako ng apoy din sa may kalan. Nilagyan ko lang ng kaunting bunot para madaling mabuhay at saka ginamitan ko na rin kalendaryo. At yun nga sabi ng kapatid ko ay sigangin ko na lang daw kasi nga ay gusto ng kapatid kong isa yung maliit ay may sabaw. Ay di ayun. Kumuha na nga ako ng lara din sa may gilid ng bahay na tanim ni mama at saka kumuha na rin pala ako ng dahon ng sibuyas tapos kumuha na rin ako nitong dalanghita. Sayang nga aring dalanghita namin kasi nga ay namatay na. Naabot baga naman ng tubig. Kapag talaga 200 ang tubig ay talaga namang abot lagi iring bahay namin. Minsan nga naabot pa yung kusina namin ay buti na nga lang hindi namatay itong kalamansi. Kaya naman ay pinang-aasim na nga lang namin kaysa naman masayang kasi nga buko pa ito. Nakapanibago nga yung pag-voice over ko ngayon kasi ang boses ko ay medyo mahinahon. Kasi nga ng mga nakarang ko diba pag ako yung nag-voice over talaga ng mga bag-asin ng boses. Eh kasi naman ang sakit na lalamunan ko. Palagi na kasing nag-auulan ngayon tapos malamig pa ang panahon. Tapos ay yun, tubig ulan pa ang pinaliligo ko kasi ganun talaga dito sa amin. Kasi malayo ang tubig dini ay. Kahit baga kalapit kami ng ilog ay yung tubig tab ang bagang wala. Kaya naman ay para talaga sa amin ay swerte ang ulan. Kumbaga ay biyaya para sa amin. Kasi nga hindi na kayo mag-iigib ng panligo at saka ay panglaba. Ang iigibin na lang namin ay di mga tubig inumin. Ayoko pa naman ng sinisipon. Kasi nga pag ako'y sinipon, nakumatik na yan, ako'y uubuhin. At yung ubo talaga ang pinakang ayaw ko sa lahat. Kasi nga pag ako inuubo ay nako, kala mo naman ay mamamatay na. Talaga namang pag umubo ay pulang-pulang muka tapos nagaluha. Ako inapagtawanan pa nga ng kapatid ko ay. Kala mo naman doon ay mamamatay na, inaubula. Ewan ko baga bakit ako'y gayon. Talaga naman pag ako inuubo ay parang feeling ko ay pati bituka ko ay mailalabas ko na ay. Nga pala maga-shoutout muna ako at ako'y napapadaldal na naman, mamay malilimutan ko pa. Shoutout nga pala kay Aldrin Laroga, Bakay Family from Sariaya, Quezon, Herbert Asroji, Reynaldo Garcia, Sheila, Ian Alibio, RME, Jelags from Cebu, DIY TV at kay Jamie Redondo. Nga pala mga katabudi, sana next time ay itype nyo rin po kung anong name nyo para baga ay mabanggit ko talaga or tsaka yung height nyo, ganyan, tsaka timbang. Uy, hindi, kasi yung iba po nakasulat lang sa kanilang account ay username 212, ganyan-ganyan. Ako nahirapan ko anong ibabanggit kong pangalan. So yun na nga at tuto na ang aming ulam. Ayan, nakita ko na naman yung paa ng kapatid ko, kainaman. At pinag-video ko, pasingit-singit yung paa. Ayun, meron pa nga pala kaming ibang ulam. Ayan, may tira pa pala kaming ulam kagabi. Prito nga bidbid, saka ayun, patuna na ginataan. At ito nga bruhang kapatid ko ay, tinan mo, parang di na ganunuklay ay. Hindi, isa-isa niya yung isda at pinapangalanan. Ito ay bugaong, ito ay banak. Ay, iya naman, talaga naman. At habang ako nga ay nagsasandok ng kanyang kakainin, ay tudo ang daldal, tanong ng tanong kung paano ko daw rin nahuli, saan ko daw rin nahuli, ayano talaga naman rin batang era, mana ka talaga sa pinagmanahan mo. Napakadaldal mo. At ari namang isang kapatid ko ay talaga naman humarang pa talaga sa camera ay, yanong galing talaga ay. So yun na nga, hanggang dito lang po ang aking video. Kain po tayo guys kasi nga ay habang ako'y kumakain talaga ako'y lagi nanonood ng K-drama. Kaya naman ay thank you po sa mga nanonood na ring aking video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, aba ay subscribe na. Ay iya, namilit.